Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y nagbibigay ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yalamang dahilan sa pamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkatawang tao ni Jesucristo, anak na. Pagundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na mabuhay sa kalwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua et Felicidad, Ipanalangin niyo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin niyo kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, ang sponsor sa gabi ito ay ay ang Navarro family, Pasasalamat, Garcia family, Rosie Blaza and family, Salcosial family, para sa my birthday, Peter Navarro, Lian Genevieve Guzman, for the speedy recovery, Irene Martinez, Purificación Bautista, Irene Garcia, for the souls of Emmanuel Sr. and Jr., Leticia Benedicto, and C.G. Navarro, Captain Abiliardo, and Dr. Ofelia Garcia, Angela Barriero, Manuel Aranelio, Lamberto and Titi Salcar, Wally Plaza, Nora De Rosario, and all the souls for the church. Ngayon po ay ika-4 na linggo ng Kwaresma. Ang ating tagapagmisa ay si Reverendo Padre Christopher Osales, His DS. Magsitayo po ang lahat.
sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi din po, Father. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng Letare, na mula sa wikang Latin na ang ibig sabihin, magalak. Pinaanyahan tayo ng ating mga pagbasa na magalak sapagkat tapat ang Diyos sa kanyang pangako at siya ay ang amang naghihintay sa ating pagbabalik. Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo na sa pamamagitan ni Kristo, ipinilang tayo ng Diyos bilang kaibigan, di na kaaway. At hiniram niya tayo upang ipagpanumbalik sa Kanya ang mga tao. Mga kapatid, sa misang ito, isama din natin sa ating mga panalangin, lalong-lalo na ang mga kapatid natin na biktima ng lindol, kahapon o isang araw doon sa Myanmar at Thailand. Naway ang ating mga kapatid ay makatanggap ng suporta mula sa iba't ibang panig ng mundo at naway maging matatag sila sa kanilang kalooban sa gitna ng mga pighati na kanilang dinadanas sa buhay. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan, hingin natin sa Diyos ang kanyang pagpapatawad at pagpapala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pag-aalipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita, ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng ika-14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang libadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing iyon, tumigil na ang tag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayo kapatid ang Panginoong putihin. Panginoon, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong putihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong putihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y niligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong putihin. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at pinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsingka.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga skriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain niyaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain niyaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang magpag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin inyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin at ang pinatabang kuya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano ba sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang buya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ipinsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ang pinatabang kuya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po, Father. Hindi ba kayo nangalay tumayo sapagkat medyo mahaba-haba po yung ating ebanghelyo? At hindi ko rin alam kung naintindihan ba ninyo ng mabuti sapagkat napakahaba po ng aking binasa. Alam niyo po ba ang ebanghelyo? Ito po ay tungkol sa ano po? The prodigal son. Alam niyo naman pala, alam niyo ang storya ng prodigal son. Yun, na may isang tao, meron siyang 2 anak, tapos yung bunsong anak, ito po ay humingi sa kanyang ama ng kanyang mana. Alam niyo po, noong unang panahon, kapag ikaw ay isang tao na isang ama at hiningan ka ng iyong anak ng mana at ikaw ay buhay pa, parang sinabi na ng iyong anak na ikaw ay patay na. Sapagkat maibibigay mo lamang ang mana sa isang tao o matatanggap lamang niya ang mana kapag patay na ang kanyang ama. Pero itong bunsong ito, buhay pa ang kanyang ama, humingi na siya ng kanyang mana, which is parang napakawalang hiya kung sasabihin natin. Hindi mo pwedeng gawin yun sa iyong ama na buhay pa, nahingan mo siya ng mana mo. Pero ito po yung ginawa ng bunso. Pero meron po tayong 3 klase sapagkat kung titingnan po natin ang ebanghelyo ngayon, totoo po, ito ay tungkol sa the story or the parable of the prodigal son. Pero meron pong mga theologians, scholar, na nagsasabi na hindi lang naman isang anak ang naging prodigal sa totoo lang. Sapagkat kung titingnan mo din yung panganay na kapatid, meron din siyang problema. At alam nyo kung anong problema niya? Nagkaroon siya ng selos. Kaya ayon sa mga scholars, sabi nila, it's not just about the prodigal son. This is also the story of the lost sons. Sapagkat hindi lang isang anak ang, kumbaga, naging o nawala, kundi yung isang kapatid rin na walang iba, kundi ang panganay. Na kung titingnan natin, maihahambing din natin yung sitwasyon natin sa panganay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang tema po natin ngayon, ito po ay tungkol sa magalak. Imbis na maggalak ang panganay, dahil ang kanyang bunsong kapatid ay nakabalik, pero iba ang kanyang naramdaman. Selos. Minsan po sa buhay natin, ganyan din. No? Ganon din sa buhay natin. Na imbis na magsaya tayo, na mayroong isang taong babalik sa kapilya o babalik sa simbahan, kadalasan ang nangyayari, pinagchichismisan pa natin. Uy, nakabalik na siya. Ano kayang meron? Kadalasan, anong sinasabi natin? Bakit ka nandito? Bakit wala pang karapatan ang isang miyembro ng simbahan na bumalik sa kapilya o sa simbahan? Pero kadalasang sinasabi natin, binubuli natin sila. Imbis na magalak tayo dahil bumalik yung isang miyembro sa simbahan, ang ginagawa natin, pinagtabuyan natin, pinagsabihan pa natin ng masama. Tayo rin ay naging panganay. Tayo rin ay naging isang anak na kung saan hindi tayo natuwa sa mga pagbabalik o sa panumbalik ng ibang tao sa ating pamayanan. Mga kapatid, gusto kong pagtuunan ng pansin yung gesture ng isang ama na kung saan ito din yung paalala sa atin ni San Pablo sa 2 sulat niya sa mga taga-Korinto na tayo nawa sana ay maging instrumento ng pagpanumbalik ng ibang tao para sa Diyos. Tanungin ko po kayo, kung tatanungin ninyo ang sarili ninyo, kayo po ba ay naging instrumento na
ng pagpanumbalik ng ibang tao para sa Diyos? Kailan yung huli na nakarinig kayo, na sinabihan kayo ng ibang tao na salamat dahil sa iyo, nakabalik ulit ako. Salamat dahil sa iyo, ito ulit ako, natanggap ko ang biyaya ng Diyos. Salamat dahil sa iyo, naramdaman ko na kaisa ako ng simbahan, kaisa ako ng pamayanan ito. Ito po yung hamon ng ikalawang pagbasa. Nawa sana tayong lahat ay maging instrumento ng pagpanumbalik sa ng ating kapwa sa Diyos. Hindi yung tayo yung dahilan para humiwalay sila. Hindi yung tayo yung dahilan para mawala sila. Hindi yung tayo yung dahilan para ayaw na nila magsimba sa kapilya. Kung titignan po natin ang gesture ng isang ama dito sa ating Ebanghelyo, napakaganda. Na makita niya ang kanyang anak sa di kalayuan na papunta pa lang, hindi po siya nag-antay. Siya na mismo ang tumakbo doon papunta sa kanyang anak para yakapin ito. Ganitong Diyos ang meron tayo. Papunta pa lang tayo para humingi ng kapatawaran sa Kanya. Para magpanumbalik sa Kanya. Sapagkat napagtanto na natin yung mga kasalanan natin. Papunta na rin ang Diyos para handa tayong yakapin. Para ipadama sa atin na nandyan siya palagi, nag-aantay sa ating pagbabalik. This is also the significance of confession. Alam niyo po, according to the theologians, sabi po ng mga theologians, na kapag ang isang penitent na-realize niya na nagkamali siya at papunta pa lang siya sa confession room, pinatawad na siya ng Diyos. That is the beauty of the theology of confession. At ganun din sa ating Ebanghelyo ngayon. Ang Diyos na mismo ang pupunta sa iyo kapag ikaw alam mo sa sarili mo, nagkamali ka. It's because the first step of repentance is no other than knowingly to know our sinfulness and weaknesses, our mistakes. Na-realize natin. At ganun ang ginawa ng anak. Na-realize niya ang pagkakamali niya. As a realization na iyon, gusto niyang magbalik loob. At yun ang ginawa niya. At alam niyo po, hindi lang yun ang ginawa ng ama. Niyakap siya, pinakatay ang pinatabang po niya, at hindi lang yun, sinuutan siya ng singsing. Alam niyo ba ang kahalagahan ng singsing? It symbolizes the dignity of the person. Ibinalik sa kanya ang dignidad ng batang ito. Restoration of the dignity of this child. Sapagkat nahiwalay siya sa kanyang ama. Ganon din tayo. Kapag tayo'y nagkasala, nahiwalay tayo sa Diyos. At kapag tayo'y nanumbalik sa Kanya, ma-restore yung dignity natin.
lalong-lalo na kapag tatanggapin natin ang sakramento ng kumpisal. This is the beauty of confession. The moment we receive the absolution, we restore our dignity. Kaya nga po, napakahalagang paghahanda para sa pagdating ng dakilang kapistahan na muling pagkabuhay ay ang pangungumpisal. Isa itong tanda sa ating pagpapakumbaba at pagiging bukas at pagtanggap sa pagpapatawad ng ating Panginoon. Tanggapin natin, ibalik natin ang dignidad natin sa tuwing tayo nagkakasala sa pamamagitan ng pangungumpisal, sa pamamagitan ng panumbalik sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsimba, sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo. Sa banal na dapat tayong magalak sapagkat sa tuwing tayo ay nanunumbalik sa Kanya, sa tuwing may isang tao gusto manumbalik sa Diyos, dapat tayong magalak. At yung kagalakan na yun ay dapat natin ibahagi sa iba para manumbalik sila sa Panginoon. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin sa banal na pagdiriwang na ito, hingin po natin sa Diyos ang Kanyang biyaya at lakas upang tayo ay makapagpatuloy na isabuhay ang Kanyang kagalakan na bigay sa atin at upang tayo ay makapagbigay ng kagalakan sa iba at nang makapagpanumbalik ang ibang tao sa Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na magpuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nakabubuhay ay namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na namamatay na tao, at sa buhay na wala hanggang. Amen. Ama naming mapagkalingat, mapagpatawad, kami nagbabalik loob ng may galak sa puso, sapagkat lubos ang iyong pag-ibig sa kanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat, pagkamaawain, habang kami dumadalangin. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama. Lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya,
mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas na matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ama naming mahabagin, dinggin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ikay makapiling, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang buong mayapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nabibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sanggayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahain na bibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangan, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang, at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpa ang kinamihas ng pagsalungat
sa pananagutan iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan, at ang pagkakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Magsiduot po ang Ama naming banal, ikaw ang bukalangtan ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw,
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitnapatin kami lahat ng mga salot sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na ang kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, San Pablo, San Pedro, Santa Perpetua, Felicidad, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagaling na utos na turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihilig namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang maniyahan sa kanyang piling. Ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay laki naming isa-isip at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa isang pala. Bilang paggalang sa Diyos at upang mapanatili ang kabanalan ng banal na misa, magalang namin ipinapaalala sa lahat na mag-antanda na cross at lumuhod tuwing papasok at lalabas ng kapilya. Gayon din, kapag tatawid sa gitnang pasilyo. Hinihiling din po namin sa lahat na dumadalo sa iwasan ang paggamit ng cellphone, pagkuha ng larawan, at paggamit ng anumang elektronikong kagamitan. Atin din panatilihin ang sagrado katahimikan habang ginaganap ang banal na misa. Ang banal na komunyon ay maaaring tanggapin sa kamay, ngunit hinihikayat namin ang lahat na natanggapin ito ng direkta sa dila. Upang mapanatili ang dangal na banal na lugar, mahigpit namin ipinapaalala na magsuot ng angkop na kasuotan, bawal po ang sleeveless na damit, shorts at iba pang hindi nakaangkop na pananamit. Hinihikayat din po namin ang mga kababaihan na magsuot ng belo tuwing banal na misa. Kalapit na ang paalalang ito ang direkta ng ating obispo ukol sa postura ng pagluhod sa panalangin ng Eucharistia. Ang kautosang ito ay binibigyan diin ang kahalagahan at pagkakaisa sa pagsamba at paggalang sa Eucharistia. Alinsunod sa naging pasya ng CBCP sa kanilang ika-128 panghalatang pagpupulong. Ipapatupad ang kautosang ito sa buong Diocese ng Cubao simula August 17, 2025, Huwebes Santo. Bilang paghahanda, magkakaroon ng catechesis mula Marso 23 hanggang August 13, 2025. Sa pamagitan ng seri ng mga turo na inihanda ng Diocesan Ministry for Liturgical Affairs, DINLA, at Social Communication Ministry, SOCOM. Upang matiyak ang sapat na paghahanda, ang mga video ay magiging available 3 araw bago ang itinakdang petsa. Pangili, upang mapanatili ang kabanalan ng liturhiya, ipinaalalahanan ang lahat na iwasan ang pagpalakpak pagkatapos ng huling pagbabasbas. Mula sa kapilya ni San Pedro at San Pablo, maraming salamat po sa inyong pag-unawa at pakikiisa. Ngayon po ay panoorin natin ang sa Sa lumang tipan ay ang pagluhod sa harap ng Panginoon ay palatandaan ng paggalang at pagsamba sa Kanya. Ang pinakamaliwanag na reference sa pagluhod ay ang Psalm 95 verse 6, na kung saan sasabi, "Come, let us bow down and worship, bending the knee before the Lord our Maker. For He is our God, and we are His people, the flock to shepherds. Every knee shall bend before me." Yun ang paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon sa lumang tipan. At sa bagong tipan naman, ay nakikita natin ang maraming mga halimbawa na ang mga tao ay lumuluhod sa harap ng ating Panginoong Jesus dahil siya ay Diyos. Doon nung siya'y muling nabuhay, halimbawa sa Ebanghelyo ni San Mateo,
ang mga babae, nung nakita nila ang Panginoon muling nabuhay, sila'y bumaba sa lupa at niyakap nila ang kanyang paa, palatandaan ng kanilang pagsamba sa Kanya bilang Diyos. Sa liham ni San Pablo sa mga taga-Pilipos, sabi, "Therefore God was pleased and gave him a name which is above all other name. Therefore, at Jesus' name, every knee must bow in the heavens, on the earth, and under the earth, and every tongue shall proclaim to the glory of God the Father, Jesus Christ is Lord." So, yung pagluhod sa lumang tipan na palatandaan ng paggalang at pagsamba sa Diyos, ito din yung nangyari ngayon sa bagong tipan, palatandaan ng pagsamba kay Hesus Kristo na siyang kinikilala natin bilang Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Magsiupo kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama namin mapagpala, tulungan mo mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at makapanatiling magkamit ng gantimpalang iyong inilalaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapanlingang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.